Okay, so out of curiosity, puntahan natin ang palengke nila no, yung kanilang public market of Baguio City para makita ho natin kung ano nga ba ang hitsura ng kanilang mga paninda. Kung sa Davao City, 'di ba, kayo ay mga taga Luzon and mga taga Visayas na medyo naririnig niyo palagi, ang Davao City is napakaraming mga prutas, no? Variety of fruits, fresh fruits and organic fruits organically grown, no, sa Davao City. So kaya napakamura ng mga bilihin lalo sa mga prutas at gulay sa Davao City. Kaya parang medyo I don't know kung naku-curious kayo kung ano nga ba ang paninda namin sa palengke namin sa Davao, sa public market. So same with Cebu naman, no? Ako nagpunta doon sa Cebu, parang curious ako kung ano nga ba ang mga paninda, ano nga ba ang mga makikitang mga pagkain, gulay, prutas sa kanilang public market sa Cebu, no, sa Carbon. Since ang Cebu is para sa akin sila yung pinakakilala pagdating sa danggit and mangga, no? Mangga Cebu, from the word itself, Mangga Cebu. So ngayon sa Baguio naman ay mga litos, mga litsugas, mga carrots, mga cauliflower. So ngayon tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga paninda dito sa sa kanilang palengke, kung sila ba meron ba silang danggit kagaya sa Cebu, meron ba silang Mangga Cebu or meron ba silang durian, mangosteen kagaya nun sa Davao, meron ba silang mga pumilo at kung ano pa mga prutas at mga gulay. So yun po yung ating tutuklasin para at maglakbay. So syempre sasama ko kayo, lakas kayo sa akin eh. Ang Baguio, Benguet province is highland talaga siya, no, tarik, kaya di nakapagkataga na ganyan yung mga sasakyan dyan, no, jeep. Hindi mabubuhay, hindi makakasurvive dito yung mga multicab. Mga maliliit lang yun eh. Sige, tabi na tayo. Wala tayo magantay na may mag-giveaway. Diba? Napakalaki ng mga jeep dito. Kasi nga, ulitin ko, wala kayo makikitang multicab dito sa lugar, sa Baguio City, kasi napakatarik ng lugar. Puro mga highlands, mga ganyan, no? Kaya nga, kung napapansin nyo, puro mga MPV, mga Innova. Yung mga dito, mga Adventure, Mitsubishi, yung kanilang mga taxis. Kasi ang sedan dito, hindi din uubra talaga, no? O, tinan mo, may mga sedan bang mga taxi, di ba? Wala, so far. Sa 3 days ko rito ngayon na nag-iikot, wala pa akong nakitang sedan. Dati, nung una, pero ako nakita at least 3, no? O, ngayon, wala na. So di ko alam kung ito yung way ko papuntang palengke, pero parang ito na nga siguro yun. Pero pwede tayo magtanong para hindi tayo mawala. Ibig sabihin niya na hindi lang to public market. Siguro naman kahit pa yung title tsaka yung thumbnail is public market ng Baguio City, eh dinadaan ko pa rin kayo dito sa sa highway. Tinurn-on ko yung camera, pinakita ko sa inyo yung mga tao, sasakyan. Kasi maganda naman, kahit paano, di ba, kakaiba siya, unique. Wala naman tayong ganitong senaryo sa atin, di ba? Walang ganito na itsura sa Cebu, walang ganito na itsura sa Davao, lalo na sa Manila. Kaya okay na siguro sa inyo to, no? Na kahit title natin is sa public market sa Baguio City, pero yun, mga ilang minuto muna bago nakape sa Baguio, kasi naglakad tayo dito, pinapakita ko sa inyo yung itsura ng daan nila. Pati mga jeep, no? Yung mga means of transportation, talagang pang malakasan. Parang parang biyaheng Toril lang, di ba? Mga Sibulan, mga Barakatan Toril. Pinakaiba nga lang nila sa jeep natin sa Barakatan Toril and mga Eden, mga Sibulan. Dito, yung kanilang mga gulong ay hindi nagkakaroon ng mga putik na kulay orange. Hindi kaya doon sa mga bukiring bahagi ng Toril, na ang mga gulong ng ating mga jeep dyan na bumabiyahe ay may mga lupa-lupa at putik dahil nga sa yung kanilang kalupaan doon. Hindi pa siguro lahat concreted. I don't know. Dati pala yun, like mga 2010, 2007. Ay, hindi ko alam ngayon. Baka konkreto na lahat ng ng mga daan, kalye from proper Toril papuntang bukid ng Sibulan. Di ba Sibulan yung barangay Sibulan yung may pinakamataas, pinakamalayong barangay sa Davao City. Nasa tuktok na talaga, malapit sa summit ng Mount Apo. Okay, ito na nga, public markets. Ito ay Harrison Road na yan, dyan, unahan. So, tour tayo, public market
Cebu, Baguio City. Pero wala, 5 minutes na, hindi pa rin tayo nakarating ng palengke. So doon tayo sa may wheat market nila, tsaka sa gulay section and kanilang fruit section. Siyempre, curious tayo since itong Baguio City, napakalayo niya sa dagat. Wala silang, dito. Wala silang mga pantalan. So, I don't know kung meron ba sila dito mga isdang presko kagaya sa atin sa Davao, Cebu, and Jensan, and Manila. Ayun, so sanahan na lang yung wheat market, no? Dangwa, Tagdangwa, no? Mayroon sila tatawag dito, barangay Tagdangwa ng Benguet, ng Trinidad yata yun, no? Municipality of Trinidad, sa sinasa Tagdangwa. Kaya merong mga bulaklakan doon sa may sa may Manila, City of Manila na Dangwa. Dangwa with love. Okay, ito na yung prutas sila, oh. Yan, mangosteen. Meron nga sila, sabi ko, di ba? Kung meron ba silang mga mangga Cebu, mangga Davao or mangosteen. So meron nga. Kaso ang presyo is 180 per kilo. Mangga, sweet pears. So wala nakasulat kung magkano ang mangga. So doon tayo sa loob. Dito daw yun. Wheat market muna tayo dadaan una. Tapos sa taas ay daming tao, grabe, no? 6,000, 63,000 ba yun? Per kilometer squared. Diba? Halos magbabanggaan na rin, no? Parang Manila na rin. Ito na yung wheat market nila, mga hagala. Meron silang mga karne, baboy, isda. Okay, ikot-ikot tayo dito. Yan, no? Bagaybay, tuwalya, dila. Ito pala isdaan. Shout out. Shout out kay Kuya, no? Ito na yung wheat market dito, mga isda nila. So tingnan natin yung isda nila since curious tayo kung meron din pa kagaya sa atin ng mga tuna, bangus, yan, pompano. Sige, thank you, te. Puro karne sila dito, no? Kung napapansin nyo rito, bihira lang yung may isda. Parang bilang nga yung mga isda rito, no? Kung napapansin nyo, di ba? More on karne. Yan, may isda. Bangus. So wala nga sila talaga, no? Asan ba na yung may mga sardinas, mga tamban, ganon? Mga tuna. Ay, tuna. Oo, mga tuna. Dito sa baba, di ba? Wala. Meron doon mga may mga isda pa doon sa unahan. Oo, dyan. Baba. Sige, salamat ya. Ito mga tilapia. Tilapia. Saan galit tong mga tilapia? Ito yung mga dagupan, no? Malapit lang kayo. Tama, dagupan. Bangus dagupan. Ito, boneless. Sige, thank you. Thank you, tiya. Ay, kala ko bibili ka. Oo. Tinitinan ko lang kasi curious kami, taga Davao, taga Cebu. Ay, So, siyempre yung lugar namin doon, malapit coastal. Walang dito na. Isa O, diba? So, parang curious na ako doon kasi kung ano kaya itsura ng palengke ng Baguio, kung meron ba silang isda. Dito, tapos dito, marami pang isdaan dyan. So, ibig sabihin, ang isda dito nanggagaling sa dagupan, no? Dagupan, meron din galing sa nabutas. Nabutas, napakalayo. Sige lang, manos lang din kayo sa mga taga-Maynila kasi mga taga-Maynila walang litos. So kung ang isda ninyo ay galing sa Nabutas, ang mga taga-Nabutas naman, Manila. Yung iba, namimili din ng dagupan talaga. Sige tiyatin ka tayo. Alright, so, amanos lang sila dito kasi ang Baguio, wala nga silang palaisdaan dito, wala silang coastal area, kaya napakadalang ng isda dito. Ibig sabihin, kailangan lang maangkat, magpa-deliver sa malalayong lugar like Dagupan and Nabutas. So same with mga taga Metro Manila, NCR, kailangan pa nilang magpa-deliver din, no? Umangkat ng mga gulay fresh from Baguio City, Benguet area. Mga lettuce, litsugas.
Although may mga ano naman sa Tagaytay. Ito pala isdaan. Okay. Although meron sa Tagaytay na mga organic, mga litos din, no? Pero mas marami talagang produce ang ano, Baguio. Ayun, ito na yung isda nila dito. Meron silang salmon. Sarap niyan pang ano, sinigang. Paborito ko yan. Yan, sa bagay, ang salmon, ano yun, no? Di ba international ang salmon? Di ba walang salmon sa Pilipinas? Parang inaangkat sa ibang bansa. Pero di ko alam, so let me know in the comment box kung sino nga ba ang source natin of salmon. Ito, yellowfin. Ito, sir. Bangus. Ayun, mga seafoods. Mga crabs, hipon. Ito, 1,000. Sashimi yan. Yes po. Nga pala, sige. Yung pang sashimi Tingnan natin yung mga presyo. Shout out kay ano, nakalimutan ko yung vlogger ng Manila, no, na kanya namang pinipicture ay mga palengke ng NCR at Cavite. Yellowfin. 150 to 50 per kilo. Hindi ko nakabisado yung anong presyohan. Hindi ako tatandaan yan. Bahala na. Basta pag bibili, ganun. Dami kasing variety ng isda nung hirap tandaan. Tapos yung ating memory ay ilang imbi lang. Yan, pumpano. Ito, Hipon. Yan. Ito naman ay lobster. Sugpo. 900 per kilo. Wait lang. Anong isda to? Biya. Fresh catch. 250 ang kilo. Okay, sugpo. 800, no? Depende sa laki pala. Bangus, no? Maraming bangus sila dito. Kasi malapit sila sa dagupan. Yun kasi yung pinaka source din talaga sa buong Luzon, ang dagupan. Pag sinabing bangus dagupan, tsaka mayroon din namang bangus at tsaka tilapia sa Bulacan, pero walang sinabi sa bangus at tilapia ng dagupan. Pero masarap din ang bangus at tsaka tilapia ng Batangas. Pag sinabing Batangas, tilapia, Batangas din dyan. So dalawa yan, no? Pag pupunta ka ng palengke sa kahit sa alinman sa Metro Manila, dalawa lang yung papipilian mo na masarap na dekalidad na tilapia. Dagupan tsaka Batangas. Okay, salmonete. Yan, meron silang galunggong. 200, bulilit. Sana sa ating boss, ba bulilit na lang, boss. Bulilit, 200 per kilo. Di ko alam kung yun bang 200 na bulilit na galunggong dito. 200 per kilo is siya ba yung talagang presyo nationwide? Presyong Manila o mas mahal dito? Kasi nasa Baguio. Aakyat pa, no? Yung isda, lalangoy pa, papuntang Baguio City. Okay, so yan ang mga gala. So okay na yung natin, yung ating curiosity na feed na, no? Oo, yung isda nila dito is more on tilapia and bangus. So wala sila masyadong variety of mga seafoods, mga isda, no? Na galing dagat. Kasi nga, given na yun, Baguio City is napakalayo sa mga coastal areas. So ngayon, ang pupuntahan natin ay yung mga gulayan. Tingnan natin yung gulay. Ito na yun. Pwede na to gulay. Tingnan natin yung mga paninda nilang gulay, litos. Sa Davao, tsaka, I don't know, sa Cebu ha. Nakalimutan ko na sa Cebu eh. Hindi ko na masyadong na-feature yung palengke nila doon. Pero sa Davao, napaka-rare makahanap ng dito sa palengke. Actually, parang wala talaga eh. Wala kang makikitang dito sa palengke. Public market ng local market sa Davao. So may makita litos pero siyempre sa nasa supermarket sa mga mall. Ay, kumawag ng peron yan, no? Sayote, maraming sayote sa Davao, no. Cauliflower, meron din tayo marami sa Davao. Siyempre, Davao pa ba? No, basta parang medyo matuma lang sa Davao yung yung production ng litos. Yan. Okay. Tapos ito tayo, mga gulayan ulit. More gulayan. Ayun, suha, no? Wala kami masyadong suha sa Davao. Kalamansi lang meron. Suha means limon. Yun, no? Ito, madalang na dito sa Davao, yung mga bell pepper, pang chapsuy. Sa Tagaytay marami yan. Mga yan, may tawag dyan capsicum. Capsicum. Gulay nyo. Ano sus? Diba? O yung litos dito, no, parang common lang, no? Parang normal lang ang litos sa inyo, no?
O, sa amin, kailangan pumunta pa ng ano, mga department store. I mean, sa ano, grocery store, sorry. Grocery store para makabili ka ng litos. Pero sa mga palengke, wala kang makikita. Masyado. Since, ano tayo doon? Oyster mushroom. Yan. O, yun, oyster mushroom ulit. Ang oyster mushroom dati, as far as I remember, way back 2010, sa may Indang Cavite is 60 pesos ang kuha namin sa farm. Tapos benta namin ng 120 sa, ano, bagsakan namin 120. Tapos ibibenta na ng 300. Magkano dito sa inyo, te? Oyster mushroom, 280. Ah, tama lang. 240 na ang kuha namin. 240 na. 240. Oo. Basta yun, 2010, balik, binili namin sa farm, 60 pesos. Ibagsak namin sa palengke ng sa Pasay, Katimar, sa ano, kahit saan sa Manila. 120 na, so tubuan namin ng ano, times 2. Tapos yung mga taga-palengke, gagawin ng 300, 350. So dito, 280 lang. Mura. Sige, thank you, te. Yun, no? Oyster mushroom. Sarap nun, fried. Crispy oyster mushroom. Crispy fried oyster mushroom. Yan ang oyster mushroom. So mayaman sila sa mushroom dito. Maging gubiluba style ng mga mushroom. Wala kami yan sa amin masyado. Okay. So yun lang siguro. At natapos na rin yung ating, ano, yung ating paggagala dito sa Baguio City Public Market. So yun. Yung ating curiosity. Okay na. No, nabusog na tayo. Na-feed ko na yung sarili ko. Ewan ko lang kung kayo, kung ganun din ba. Thank you for watching and I have to say bye.